Isang kamag-anak na misis ko, ang napangasawa ni Angie, na anak naman ng isang kapitbahay namin dati. Payat at walang forma ang katawan ni Angie. Pero pag nagbibiyahe siya sa Japan, biglang nagkalaman. Kumanda ang hubog ng katawan at lalong gumanda. Lasenggo at palamunin lang naman ang kanyang napangasawa. Kung kaya't natukso si Angie na mag-Japan. Nagkaroon sila ng kasunduang mag-asawa na wala silang pakialamanan. Hiwalay na sila, pero nakikita pa rin pag isinasama ng kanyang asawa ang dalawa nilang anak upang dumalaw sa kanya. Sa bahay ng sariling mga magulang nagtuloy si Angie kapag siya ay nasa Pilipinas. Malapit lang ang bahay na kanyang tinutuluyan sa amin at kaibigan ko ang kanyang ama, si Mang Julio. Malimit pa kaming nagkakainuman. Nitong huli ng uwi ni Angie, nagkainuman uli kami ni Mang Julio. Impress ako sa ganda ni Angie. Hindi na siya yung dating patpatin at konsumidong asawa ng kamag-anak na misis ko. Ang ganda niya talaga. Naginuman kami ni Mang Julio. Ay panay ang pagnakaw ko ng tingin sa kanya. Nakadarating lamang mula sa downtown. Nag-shopping. Mapera siya ngayon dahil kagagaling lang sa Japan. Maraming lapad. Kung hagurin ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa, hangang-hanga ako talaga. At paghangang kalakip ng matinding pagnanasa na namumuo sa akin. Morena lang si Angie. Di kalakihan ang kanyang kayamanan. Regular na regular, pero long-legged siya. Medyo matangkad na babae at 19 lang. Tataas pa kasi bulan, kainitan. Sa minsang pagtingin ko sa kanya, nagkasalubong ang aming tingin. Matagal kaming nagkatitigan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipahiwatig. Ang sa akin, talagang tuwirang paghanga at pagnanasa sa kanya. Sa aking pagkakaupo, damang-dama ko ang unti-unting nabubuhay ang init sa aking katawan. Humiti siya sa akin at binawi ang tingin. Nagtuloy siya sa kanyang silid. Inabot ng gabi ang aming inuman. Bumabad ako ron. Ibig kong makausap si Angie nang hindi makakalata ang mga kainuman ko, lalo na ang kanyang mga magulang. Nang lumabas siya ng silid, sinimplihan ko siya, nilapitan ko at kinausap. Magkikita tayo bukas sa Robinson Theater. 1:00, pulong ko. Takang napatitig siya sa akin. Type kita, Angie. Matagal na. Basta bukas, maghihintay ako sa iyo ron. Huwag mo sana akong bibiguin. Hindi ko na siya hinintay pang makasagot. Iniiwasan ko kasi ang mapanuri mga mata ng aking mga kainuman. 1:00 ay naroon na ako. Pamaya-maya, napapitlag ako ng aking mapansin na dumarating na si Angie. Bigla akong sumigla. Tila nun lang nabuhay ang aking dugo. Kanina ka pa ba? Salubong niya sa akin. Hindi naman. Minsan ko pang namalas ang kanyang matamis na ngiti. Lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ko na mga sandaling iyon. Nag-snack muna kami. Sinigurado kong busog kaming pareho. Wala kaming kibuan habang kumakain. Panay ang titig ko sa kanya. Doon pa lang, ibig na ibig ko na siyang yakapin at paghahalikan. Nang matapos kaming kumain, niyaya ko siya palabas. Isang taxi ang tinawag ko at pabulong na itinaas ko sa driver ang lugar na aming pupuntahan. Wala kaming kibuan ni Angie. Sa tansya ko, alam niya na ang mangyayari. Wala akong malamang gawin
Nang nasa loob na kami ng silid ng hotel, akalain ko bang pagbibigyan niya ako? Type din kita, Rudy. Sabi niya sa akin. Alam ko, mali itong gagawin natin. Pero isang paraan to para makalaya ang pinipigilan nating damdamin na kay tagal na natiling nakabilanggo. Tama ka, Angie. Ganting sagot ko habang sinisimulan ko ng paghahalikan ng kanyang katawan. Kahit dalawa na ang kanyang anak, hindi pa rin halata at hindi pa rin raspag ang kanyang katawan. Pero alam ko, lilipas din ang kahibangan natin to, Rudy. Hindi tayo maaring magpatuloy. Pamilyado ka at ako. Kahit hiwalay sa asawa, mayroon pa rin akong tungkulin sa kanila. Magtikiman na lang tayo. Napatitig ako sa kanya. Ang mga sinasabi niya ay walang liwanag na sinang-ayunan ko. Kahit saang anggulo ko tignan at pag-isipan, tama nga siya. Sabik talaga ako kay Angie. Ang kinikim-kim kong pagnanasa sa kanya ay noon ay pinakawalan ko na. Inumpisahan ko na siyang pag-initin. Namamalipit siyang maigi sa kama. Walang pagbalingan, hindi malaman kung saan susuling. Damang-dama niya ang matinding pagnanasa ko sa kanya. Hindi pa niya nararamdaman ang ganong kasidhing pananabik na katulad ng aking ipinadarama sa kanya. Pasinghap-singhap siyang tila kinakapos ng hininga. Pakislot-kislot ang katawan niyang hinubad at ang mga kamay ay walang katitigil, kahahaplos sa aking matitigas na muscle. Ngayon, baligtad na ang pagkakataon. Siya na ngayon ang nagpapasaya sa akin. Hindi ko malaman kung ano ang aking mararamdaman ng mga oras na yon. Talagang napakahusay niya sa ganitong gawain. Hindi ko pa ito nasubukan sa aking asawa. Kaya naman, lalo kong natakam kay Angie. At lalo kong nag-init sa kanya. Ayokong palamang sa kanya. Kaya't inumpisahan ko na naman siyang mag-initin. Parang tatakasan kaming pareho ng malay nang maabot namin ang rurok ng kasiyahan. Sinulit namin ng oras na magkapiling kaming dalawa at sa parte ko, sinigurado kong masisiyahan si Angie at hindi niya ako basta-basta malilimutan. Sinigurado kong hahanap-hanapin niya ako at tulad nga ng aming napagkasunduan, nagtikiman lang kami hanggat gusto namin dahil alam naman naming parehong matinding pagnanasa lang ang nadarama namin. Pagka nagkasawaan kami, ayos lang. No hard feeling attached. Parang walang nangyari. Sinigurado ko namang walang malalaman o mahahalata sa akin si Mrs. habang patuloy ang lihim na relasyon namin ni Angie. Relasyon ng katawan lamang, walang halong damdamin. Pero nagbibigay ng kakaibang kasiglahan sa aking katawan ang nangyayari sa amin ni Angie. Oo, madalas ding may nangyayari sa amin ng aking asawa. Pero para sa akin, normal lang yon. Pero kapag si Angie ang aking kapiling, sa napakainit na sandali, talagang kakaibang sigla ang naibibigay nito sa aking katawan.